welcome back po dito sa Buhay sa Canada. Are you ready? Hindi na. Papat ng diaper. Ano diaper? Sige. Hindi. Dami time niya na. Sige. Sige, hirap na hirap ka dyan. Kanina nabuhat niya eh. Yay. Sige. Para mabuhay Yan na. ang ulo mo. Ay, umiyak na. Kanina binuhat niya yung ulo niya eh. Sige. Kailangan ano lang ha. 3 minutes. 3 minutes. Time, okay? Sige, buhat mo ulo mo. Sige. Sige. Sige, yan. Sige. Pag isang buwan ka na, dapat 10 minutes. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, lalabas tayo para mag-grocery. Samahan niyo po ako at makita niyo naman yung buhay namin dito. Ako ay nakalib ng almost 2 months sa company ko kasi may bago kaming baby. At yung isa ay naka-maternity at parental leave almost a year. So, si Mrs. ay may iwan sa bahay. Bali ngayon ay mag-grocery tayo. Bibili tayo ng gatas niya, ni Yana. Bali ang pupuntahan natin ay Walmart, No Frills, and Save on Food. So ako muna ang bibili ng mga yan kasi sabi ko kay wifey na kaya ko naman yung natatanggap niya sa government ay itabi na lang muna, ipunin. And then ako naman ay meron din akong benefits ng government, naka-parental leave ako. So parang sa isang linggo, $335 ang bayad sa akin. So matatanggap ko yun by weekly. And yun. Nakaka-recover na kami kasi simula nung pinanganak siya, 1 week kami sa ospital, talagang puyatan. Ang hirap matulog kasi ang ingay sa ospital. Tapos semi-private yung room na may kasama kang nanganak din na babae. Siyempre maingay. Tapos every 2 hours may nurse na pupunta para i-check yung BP niya, BP ni baby. Ano yun? Nagwa-warm up lang muna tayo ng sasakyan para maganda ang arangkada niya. Kasi yan, yung kulay blue na yan, kailangan mawala muna yan bago ako umalis. Parang yung napanood ko sa sa YouTube ba yun, na kailangan, ang ibig sabihin yan pag may kulay na ganyan, hindi pa masyadong mainit yung makina or yung pinaka oil ng makina. Maganda kasi pagka alam mo yun, mainit na. And ito yung bagong install ko pala para kay Yana. Kasi kapag kapag may mga appointment siya, hindi namin nakikita yung likod. Kaya yan, maganda, malaking tulong kikita namin. Ayan, dyan ko muna pinark yung company vehicle. Wala namang signage na no parking dyan eh. Yan yung ginagamit ko araw-araw sa work. Tapos itong sasakyan na ginagamit ko ngayon, personal use, bihira ko na lang magamit. Yun. Pwede na tayong umalis.
Yung tinitirhan namin pala dito, malapit lang sa school. Ayan o, tapat na yan. Surrey Secondary School. So maganda dito sa lugar namin at napapalibutan ng schools. So hindi kami masyadong mahirapan kapag bumalik pagka nag-start na tong pumasok tong si Hana. Kaya sa mga magiging daddy dyan or bagong magiging parents, magkakaroon ng anak na wala kayong kamag-anak dito, planuhin nyo na kung ano yung magiging setup ng dalawang mag-asawa, kung sino magbabantay sa umaga, sa gabi, sa madaling araw. Kasi kailangan nyo talagang laanan ng panahon yan hanggang makarecover yung bata. Mahirap, masaya, challenging. Enjoy nyo lang yung moment na kasama nyo yung bata kasi mabilis lang yung lumaki. Sa ano naman, sa ospital, kailangan nakaplan din kayo para ready kayo pag once na lumabas na yung bata. Yung Walmart pala na pupuntahan natin, bali 5 minutes lang. Grabe oh, rapid lang. Nga pala, dito sa lugar namin ngayon, maaraw-araw, no? Na malamig-lamig sa labas. Ngayong araw ay maganda yung climate. Pero sa ibang mga lugar, grabe na ang iba, yung start na ng snow. Ngayon, yun no, yung puno na yan, no? Kakalbo na, oh. Pag lagas na yan, babagsak na yung snow.
Saturday today. Maraming nakapark. Harapan ng mag-park ngayon. Pero anyway, pick up naman tayo. Umorder naman si wifey ng i-pick upin ko. Pero kailangan kong pumunta sa loob kasi may kailangan din akong bilhin. Ano ba yan? So, pupunta tayo sa pick up area. Pero I think maraming nag-pick up ngayon. Alright. Yan. Pick up number 8. Walmart. Kailangan nating tawagan yan. Tawagan ko. Habang nag-aantay tayo ng order, kwentuhan tayo ano yung mga naging experience namin sa ospital. So, na-admit si Mrs. ng 2 beses. Bumalik kami every Saturday. Hanggang sa nag-decision na yung doktor niya na i-deliver na yung bata due to symptoms. Nakitaan kasi siya ng hindi naman malala. Kumbaga, maaga siyang na check para hindi maging worse, na magiging critical sa side niya at sa baby, kailangan nang ilabas. So nag-decide na, nag-fasting siya ng 8 hours. Umiiyak nga siya nagutom na daw siya. So yun, maabot siya hanggang pinasok na siya sa CS section room kasama ako. Kumbaga yun, tinurukan siya ng anesthesia na gising siya lang, kailangan gising siya doon. Nakalahati ng katawan niya ay walang nararamdaman. Hindi mo maigagalaw. Nagising siya. Nandun ako. Kinakausap siya. Mabilis lang, no? Parang 3 to 5 minutes lang tapos na yan. Ilabas na siya na eh. Ayun. Tinawag ako, pinicturean yung bata. Ako nagputol ng pusod niya. Pakita ko sa inyo. And then, yun. Nung naging okay na, pinunta kami doon sa private room namin, and then si Mrs. inintay muna siya makarecover na may galaw yung katawan niya, I mean yung paa niya, kasi manhid pa yun eh. Mabot, ang tagal, grabe, mga 1:30 kami pumunta sa room eh. Tapos pinunta siya doon sa loob almost 5 o'clock na in the morning. Grabe. Yun, may binayaran ba kami? Ang tanong, wala po kaming binayaran kasi yun nga po, meron kaming insurance, and then resident po kami dito. Meron kasi pag hindi po tayo resident or citizen dito, may babayaran ka, lalo na kapag cesarean. Ang halaga dito ng cesarean maabot ng 15,000 Canadian dollar. I-convert mo yun, parang million na yun sa Pilipinas. Kaya yun, all the way hanggang check up, hanggang mailabas, wala po kaming binayaran. Ang matatandaan ko, puro parking fee lang ang babayaran ko. So, mabalik tayo kasi dumating yung yung Walmart Associate, binigay na yung order ko. Yun nga, all the way, wala kaming binayaran po. Ang natatandaan ko lang, parking fee lang. Papakita ko dito sa vlog nito kung magkano yung total. Yun, kailangan yung planuhin ng maigi kung anong setup nyo mag-asawa, lalong-lalo na kung wala kayong kamag-anak dito, na 2 lang kayo. Kailangan yung i-push. Mahirap, challenging, pero napakasaya. Enjoy nyo lang yung mga moment na kasama nyo yung baby nyo, kasi mabilis lang silang lumaki. Kaya nga pala, kailangan yung kung hindi po tayo resident dito, at least meron kayong insurance na malaking bagay. At least ma-lessen yung expenses nyo sa ospital. Yun, pupunta muna ako sa loob kasi may kailangan akong bilhin. Pero kailangan ko ilipat tong sasakyan at pang pick up lang to. Okay. Bale, ito na yung binili natin sa loob. Yan lang. Punta tayo ng ng Save on Food.
Gatas naman ang bibili natin para kay Yana. Save on food. Mga 3 minutes to 4 minutes lang drive. Ganun. Napakaganda mag-park dito, ang luwang. Ito yung gatas ni Baby Yana. 0 to 12 months. Number 1. Soon, sa kanya to. Pag nakaano na siya. Naka-recover na mga 6 months.
Alright, kunin natin to. Dati, naalala ko 3 ang binili kong ganito yan. Bilis na naubos. Tumatakaw kasi siya eh. Takaw na. Tapos pa tayo ng tae. Okay, kunin na natin to. Oh, kailangan natin 3. Pero 2 na lang yung stocks. I think kasya na to. Hello, good morning. Wake up na, may lakad tayo. Wake up na.